Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Samahan niyo po akong muli, ang inyong lingkod, sa isang paglalakbay na susubok sa ating pangunawa tungkol sa kabutihan. Sabi nila, ang pagtulong sa kapwa ay kailanman hindi isang pagkakamali. Pero paano kung ang kamay na inilahad mo para umalalay ay bigla na lang itinabig palayo? Paano kung ang intensyon mong dalisay ay binigyan ng mali siya at pagdududa? Ating tuklasin ang isang kwentong magpapatunay na ang tunay na pagtulong ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa pasensya at pag-unawa sa mga sugat na hindi nakikita ng mata. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng mamahaling sasakyan ni Alon Soliman ay tila kutsilyong humihiwa sa katahimikan sa loob. Sa labas, ang gabi ay abala. Puno ng mga busina ng sasakyan at tawanan ng mga taong pauwi na mula sa trabaho. Ngunit para kay Alon, ang mundo ay walang tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang mabigat na pagtibok ng kanyang puso. Isang paalala na isang taon na naman ang lilipas. Isang taon mula nang iwan siya ng kanyang asawa. Mula sa kinaparadahan, tanaw na tanaw niya ang isang maliit na karinderya, ang kusina ni Inay. Ang pangalan pa lang ay tila isang pangungutya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang ilaw sa loob nito ay malamlam, ngunit sapat na para makita ang iilang kumakain. Hindi niya alam kung bakit doon siya dinala ng kanyang mga gulong. Marahil, pagod na siya sa mga sosyal na restaurant kung saan ang bawat pagkain ay may pangalang mahirap bigkasin at ang bawat ngiti ay tila may katumbas na presyo. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang mesa sa sulok. Isang batang ina, marahil ay kaedad niya lang, at ang maliit nitong anak na babae. Payak ang kanilang anyo. Ang damit ng babae ay halatang luma, ngunit malinis, habang ang buhok nito'y nakatali lang ng simple. Sa harap nila ay iisang plato lamang ng kanin at ulam. Napanood ni Alon kung paanong maingat na hinimay ng ina ang isda. Inalis ang bawat tinik at isinubo ito sa kanyang anak. Ang bata, na siguro'y nasa 4 o 5 taong gulang, ay masayang ngumunguya habang ang ina ay nakangiting pinagmamasdan siya. Ngunit ang mga mata ng ina, doon nakita ni Alon ang lahat. Naroon ang pagod, ang pag-aalala, ngunit higit sa lahat, ang walang kapantay na pagmamahal. Napansin ni Alon na tubig lang ang iniinom ng babae. Hindi man lang niya tinikman ang pagkaing nasa harapan. Ang lahat ng iyon ay para sa kanyang anak. Isang matalim na kirot ang biglang gumuhit sa puso ni Alon. Bigla siyang bumalik sa nakaraan. Isang maliit na apartment, amoy ng bagong sayang na kanin, at ang namtandi ang ngiti ni Elisa ang kanyang yumaong asawa. Naalala niya ang mga gabing pinaghahatian nila, ang iisang delata ng sardinas. Ang mga panahong masaya na sila sa isang tasang instant noodles. Ang pagkakaiba lang, silang dalawa noon ay magkasama sa hirap, puno ng pangarap. Ang babaeng pinagmamasdan niya ngayon ay tila mag-isang binubuhat ang buong mundo. Hindi na niya natiis. Ang alaala ng kahapon at ang eksena sa kanyang harapan ay nagtulak sa kanya na kumilos. Pinatay niya ang makina ng sasakyan, huminga ng malalim, at bumaba. Ang amoy ng ginisa at pritong isda ang sumalubong sa kanya pagpasok sa kusina ni Inay. Dumiretso siya sa counter, kinausap ang matandang babae roon. Nang, magkano po ang kinain ng mag-ina sa sulok? Mahinang tanong niya. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Marahil ay nagtataka sa isang lalaking naka-Amerikana sa loob ng simpleng karinderya. 50 pesos, iho. Naglabas si Alon ng 1,000 piso mula sa kanyang pitaka. Heto po. Pakisuklian na lang po. At kung o-order pa sila, hayaan nyo lang. Sagot ko na. Ngunit bago pa man niya maibigay ang pera, isang malamig na tinig ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Hindi po namin kailangan yan. Napalingon si Alon. Nakatayo roon ang batang ina. Buhat na ang kanyang anak na inaantok.
Ang mga mata nito, na kanina'y puno ng lambing habang nakatingin sa anak, ay ngayoy puno ng pagmamatigas at pagdududa. Ang tingin nito'y tila isang pader na hindi kayang gibain. "Miss, pasensya na. Ang intensyon ko lang ay tumulong," mahinahong sabi ni Alon. Medyo nagulat sa reaksyon nito. Ngumiti ang babae, ngunit isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Salamat sa intensyon mo, Ginoo. Pero sanay kaming bayaran ang sarili naming pagkain." Hinawakan ni Tala ang kamay ng anak. "Liway, halika na anak. Uwi na tayo." Muli siyang lumingon kay Alon. Ang mga matay nag-aapoy sa isang emosyong hindi mawari ni Alon. Isang halo ng pride at sakit. "Salamat sa iyong kabutihan," sabi niya, may diin sa bawat salita. "Pero hindi namin kailangan ng limos mula kahit kanino." Pagkasabi niyon, dire-diretso siyang lumabas ng karinderya, kasama ang kanyang anak, at naglaho sa dilim ng gabi. Naiwan si Alon na nakatayo roon, seryoso at tulala. Hawak ang 1,000 pisong papel na tila nawalan ng halaga. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang ang pera at kapangyarihan niya ay walang silbi. Ang pagtanggi ng babae ay mas matalas pa sa anumang salitang narinig niya sa mundo ng korporasyon. At sa kanyang isipan, isang tanong ang umalingaw-ngaw. Anong klaseng sakit ang dinanas ng isang tao para ituring ang isang simpleng tulong bilang isang insulto? Ang bawat hakbang ni Tala palayo sa kusina ni Inay ay tila isang suntok sa kanyang dibdib. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ng kanyang munting siliwayway na walang kamalay-malay na natutulog na sa kanyang balikat. Ang galit na naramdaman niya kanina sa lalaki ay unti-unting napapalitan ng pamilyar na kirot. Ang kahihiyan. Bakit ba kailangang mangyari iyon? Sa lahat ng karinderya, doon pa sila nakita. At sa lahat ng tao, isang lalaking may anyo ng 1 milyonaryo pa ang nakapansin sa kanila. Ang alok nito, kahit pa sabihing mabuti ang intensyon, ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Isang paalala kung gaano na sila kababa sa paningin ng mundo. Pagdating nila sa masikip at madilim na eskinita ng Baryo Amihan, maingat niyang binuksan ang pinto ng kanilang inuupahang kwarto. Ang kwarto, isang salitang masyadong malaki para sa espasyong yon na nagsisilbing tulugan, kainan, at sala na nilang mag-ina. Ngunit sa kabila ng kaliitan, ito ay malinis. Ang bawat gamit ay nasa ayos, isang patunay na kahit anong hirap ang danasin ni Tala, hindi niya hahayaang mabuhay sa dumi ang kanyang anak. Dahan-dahan niyang inihiga si Liwayway sa natatanging banig na nagsisilbi nilang higaan. Hinaplos niya ang buhok nito at hinalikan sa noo. Sa pagtulog lang ng kanyang anak, siya nagkakaroon ng pagkakataong maging mahina. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng kanyang anak, at doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Galit siya sa lalaki, ngunit mas galit siya sa kanyang sarili. Galit siya sa mundo. Dinukot niya ang kanyang pitaka. Binuklat niya ito at binilang ang laman. 20 pesos, isang 10 pisong barya, at ilang pirasong tigpipiso. Sakto lang para sa pamasahe niya bukas at sa isang pirasong tinapay para sa almusal ni Liwayway. Habang ibinabalik niya ang pitaka, may isang papel na sumagi sa ilalim ng pinto. Isang puting sobre. Kinuha niya ito at ang kaunting pag-asang baka galing sa isang kaibigan ay agad na naglaho. Isang paalala mula sa nagpapaupa. Huling linggo na para bayaran ang 2 buwang atraso sa upa. Kung hindi, kailangan na nilang umalis. Napapikit si Tala ng mariin. Ang imahe ng lalaki sa karinderya ay biglang napalitan ng isang mas madilim na alaala. 3 taon na ang nakalipas. Nakaupo siya sa isang malamig, de-aircon na opisina. Kaharap ang kanyang amo, si Mr. Silvan de la Vega. Katatanggap lang niya ng balitang siya ang napili para sa promotion na matagal na niyang pinaghirapan.
You deserve it, Tala. You're smart. You're hardworking. Sabi ni Sylvan. Ang mga ngiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito sa kanya. Umupo sa gilid ng kanyang mesa. Thank you po, sir. Gagawin ko po ang lahat. Sagot niya, puno ng galak. I know you will. Bulong nito at biglang ipinatong ang kamay sa kanyang hita. Alam mo namang may kapalit ang lahat ng bagay dito sa mundo, di ba? Ang kailangan mo lang gaway, maging mabait sa akin. Ang pagdampi ng kanyang kamay, na sinabayan pa ng malagkit na tingin, ay tila laso na gumapang sa buong katawan ni Tala. Agad siyang napatayo. Halos maitulak ang mesang nakapagitan sa kanila. Ang galak na naramdaman niya kanina ay biglang naging yelo. Sir? Nanginginig niyang tanong. Puno ng pag-asa na mali lang ang kanyang interpretasyon, ngumisi si Sylvan. Simple lang, Tala. Tulungan mo ako. Tutulungan kita. Alam nating pareho kung paano gumagana ang mundo. Doon, sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang pangarap niya para sa sarili at sa kanyang liwayway ay nagkapresyo. Isang presyong kailanman ay hindi niya kayang bayaran. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Umiling lang siya, kinuha ang kanyang bag, at mabilis na tinalikuran ang opisinang yon na naging hawla ng kanyang mga pangarap. Ang sumunod na linggo, tinanggal siya sa trabaho sa dahilang gross incompetence. Ang masaklap, sinigurado ni Sylvan na madungisan ang kanyang pangalan sa buong industriya. Napamulat si Tala, bumalik sa kasalukuyan. Ang alaala ay sariwa pa rin, masakit pa rin. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya maaaring magtiwala. Lalo na sa mga lalaking tulad ng nasa karinderya, mayaman, makapangyarihan, at sanay na nakukuha ang lahat ng gusto nila. Para sa kanya, ang kabaitan ay isa lang instrumento. Lumipas ang ilang araw na puno ng pag-aalala. Bawat umaga, inihahatid niya si Liwayway sa isang kapitbahay na nag-aalaga ng bata, kapalit ng maliit na halaga, at pagkatapos ay maghahanap siya ng kahit anong trabaho. Nag-apply siya bilang tagahugas ng plato, labandera, katulong sa tindahan. Ngunit tila mailap ang swerte. Palagi siyang nauunahan o di kaya'y hindi natatanggap. Isang hapon, pagod, at halos mawalan na ng pag-asa, nakaupo si Tala sa isang waiting shed, nag-aabang ng masasakyan pauwi. Yakap niya ang kanyang lumang bag, iniisip kung saan siya kukuha ng ipambabayad sa upa at pambili ng gatas ni Liwayway. Isang itim na kotse ang huminto sa tapat niya. Bumukas ang bintana nito, nanlaki ang mga mata ni Tala nang makita kung sino ang nasa loob. Ang lalaki, mula sa karinderya. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na ba iyon? Sinusundan ba siya nito? Bumaba ang lalaki sa sasakyan, maingat na isinara ang pinto. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at slacks, hindi na mukhang corporate executive, ngunit ang aura ng kapangyarihan ay naroon pa rin. Miss Morales, hindi ba? Magalang na tanong ni Alon. Napatayo si Tala, handang tumakbo kung kinakailangan. Anong kailangan mo sa akin? Sinusundan mo ba ako? Akusa niya. Ang boses ay matigas para itago ang panginginig. Umiling si Alon. Itinaas ang dalawang kamay na parang sumusuko. Hindi. Nagkataon lang. May meeting ako sa building dyan sa tapat. Itinuro niya ang isang mataas na gusali. Nakita lang kita. Hindi pa rin kumbinsido si Tala. Ang kanyang katawan ay tensyonado. Look, sabi ni Alon. Tila nababasa ang kanyang isip. Naiintindihan ko kung bakit ka nag-react ng ganoon noong gabing iyon at humihingi ako ng tawad kung na-offend kita. Nagulat si Tala. Sa paghingi nito ng tawad, hindi niya yon inaasahan. Nagpatuloy si Alon. Pinahanap ko ang pangalan mo. Pag-amin nito. Tala Morales, graduate ng Business Administration. May matataas na grado. Pero ilang taon nang walang permanenteng trabaho. Lalong kinabahan si Tala. Paano nito nalaman ang lahat ng iyon?
Ang takot ay muling gumapang sa kanyang sistema. "Huwag kang mag-alala," mabilis na sabi ni Alon. "Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang maintindihan. At ngayon, naiintindihan ko na, ang kailangan mo ay hindi limos." Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang tingin nito ay seryoso. Walang bahid ng pagkaawa o mali siya. Ang kailangan mo ay isang pagkakataon. May dinukot si Alon mula sa kanyang bulsa. Isang maliit, puting card. Maingat niya itong inilahad kay Tala. "Hindi pera ang inaalok ko sa iyo, Miss Morales. Inaalok kita ng isang interview. Ang kumpanya ko ay nangangailangan ng isang mahusay na administrative officer. Base sa records mo, kwalipikado ka." Tumingin si Tala sa nakalahad na kamay. Pagkatapos ay sa mukha ni Alon. Naghahanap siya ng kahit anong senyales ng panloloko. Ngunit wala siyang makita, kundi sinseridad. Dahan-dahan, kinuha niya ang card mula sa kamay nito. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Ang nakasulat sa card ay simple lang, ngunit tila bombang sumabog sa kanyang harapan. Alon Soliman, CEO, Sinag Consulting Group. Napaawang ang bibig ni Tala. CEO, hindi lang pala ito basta mayaman. Napatingala siya, ngunit ang lalaki ay naglalakad na pabalik sa kanyang sasakyan. Bago ito pumasok, lumingon itong muli. "Nasa sayo ang desisyon," sabi nito. Walang pilitan. Pagkasabi niyon, pumasok na ito sa kotse at umalis. Iniwan si Tala na nakatayo sa gilid ng kalsada. Hawak ang isang maliit na piraso ng karton na maaaring susi sa kanyang kaligtasan, o di kaya'y isa na namang pinto patungo sa bangin. Ang business card ni Alon Soliman ay tila apoy na nagpapaso sa palad ni Tala habang pauwi siya sa kanilang masikip na kwarto. Pagdating sa bahay, agad niya itong itinago sa ilalim ng kanyang unan, na para bang isa itong ebidensya ng isang krimen. Sinag Consulting Group, paulit-ulit na umalinggaw-ngaw ang pangalang iyon sa kanyang isipan. Kinabukasan, hindi siya mapakali. Habang naglalaban ng damit, habang nagluluto ng lugaw para kay Liwayway, ang imahe ng business card at ang seryosong mukha ni Alon Soliman ay hindi maalis sa kanyang utak. Isang pagkakataon. Iyon ang sabi niya. Pero paano kung isa lang itong patibong? Isang mas sopistikadong bersyon ng ginawa ni Sylvan? "Inay, okay ka lang?" Tanong ni Liwayway. Ang maliliit nitong kamay ay humawak sa braso niya. Napansin siguro nito ang kanyang pagkatulala. Agad na napangiti si Tala. Isang ngiting pilit na itinatago ang sanlibong pag-aalinlangan. "Okay lang si Inay, anak. May iniisip lang." "Iniisip mo po yung ulam natin mamaya?" Natawa si Tala ng bahagya. "Oo, anak. Iniisip ko kung anong masarap na ulam ang lulutuin ko para sa'yo." Ang totoo, ang iniisip niya ay kung may mailuluto pa ba siya. Kinahapunan, hindi na niya natiis. Isinama niya si Liwayway sa isang maliit na computer shop sa kanto. Sa halagang 15 pesos para sa isang oras na internet, nagsimula siyang mag-imbestiga. Hinanap niya ang pangalang Alon Soliman at Sinag Consulting Group. Ang mga lumabas na resulta ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi lang pala ito basta isang CEO. Si Alon Soliman ay isa sa mga itinuturing na golden boys sa mundo ng business consulting. Bata, matalino at self-paid. Ang Sinag Consulting ay kilala hindi lang sa kanilang tagumpay, kundi pati na rin sa magandang pagtrato sa kanilang mga empleyado. Nabasa niya ang ilang mga artikulo at interview. Walang bahid ng anumang iskandalo. At doon, sa isang lumang artikulo mula sa isang business magazine, nakikita niya ang isang larawan ni Alon kasama ang isang magandang babae. Ang caption, "Alon Soliman with his late wife, Elisa Soliman." Yumaong asawa. Biglang nagbago ang lahat. Ang pagdududa ni Tala ay unti-unting nabahiran ng kakaibang emosyon. Hindi awa,
kundi isang uri ng pag-unawa. Marahil, ang lungkot na nakita niya sa mga mata ng lalaki sa karinderya ay totoo. Marahil ang alok nito ay hindi nagmula sa mali siya, kundi sa isang pusong nakaranas na rin ng sakit. Ngunit ang pag-unawang yon ay hindi sapat para burahin ang takot. Ang pride niya, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso para protektahan ang sarili at si Liwayway ay masyadong mataas. Hindi. Hindi siya pupunta. Maghahanap siya ng ibang paraan. Subalit tila may ibang plano ang tadhana. Nang gabing iyon, nagsimulang umubo si Liwayway. Isang tuyo at pabalik-balik na ubo. Sinubukan niya itong painumin ng gamot na nabili niya sa botika. Ngunit kinabukasan, nilagnat na ito. Ang dating masiglang bata ay ngayoy matamlay at walang ganang kumain. Buong araw, hindi humiwalay si Tala sa tabi ng anak. Bawat ubo ni Liwayway ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Ang perang natitira sa kanya ay sapat na lang para sa ilang araw na pagkain. Wala siyang pambili ng mas mabisang gamot, lalong wala siyang pampagamot sa doktor. Dumating ang gabi at mas tumaas ang lagnat ni Liwayway. Nagsimula na itong managinip. Inay, malamig. Bulong nito habang nanginginig sa ilalim ng kumot. Doon na bumigay ang pader na matagal nang iniingatan ni Tala. Ang pride, ang takot, ang pagdududa. Lahat ng yon ay naglaho. Ang natira na lang ay ang desperadong pagmamahal ng isang ina. Anong silbi ng kanyang pride kung magkakasakit ang kanyang anak? Anong halaga ng kanyang takot kung hindi niya maibibigay ang mga pangangailangan ni Liwayway? Wala siyang ibang maisip na paraan. Walang ibang makakatulong. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang business card mula sa ilalim ng unan. Tinitigan niya ang mga numerong nakasulat doon. Gabi na. Anong karapatan niyang istorbuhin ang isang CEO sa ganitong oras? Ngunit ang mahinang pag-ubo ni Liwayway ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Nag-text siya. Maikli lang, puno ng hiya, ngunit walang paligoy-ligoy. Mr. Soliman, ako po si Tala Morales, tungkol po sa inalok ninyong interview. Kung bukas pa po ito, tatanggapin ko na po. Isinend niya ito bago pa man siya magbago ng isip. Halos hindi siya humihinga habang nagaantay. Bawat segundo ay tila isang oras. Marahil ay tulog na ito. Marahil ay hindi na niya sasagutin. Marahil ay nagbago na ang isip nito. Pagkatapos ng 5 minuto, tumunog ang kanyang telepono. Isang reply. Yes, it's still open. Be at my office tomorrow, 10 a.m. The address is on the card. And please call me Alon. Sa wakas, huminga si Tala. Isang hiningang may kasamang luha. Kinabukasan, ipinagbilin niya si Liwayway sa kanyang kapitbahay na may dalang pakiusap na bantayan itong mabuti. Isinuot niya ang kanyang nag-iisang disenteng bestida, ang sapatos na medyo may gasgas na sa gilid, at ang lipstick na minsan lang niyang gamitin. Sa harap ng salamin, tiningnan niya ang kanyang sarili. Nakita niya ang isang babaeng pagod na may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang kislap ng determinasyon. Gagawin niya ito. Para kay Liwayway. Ang gusali ng Sinag Consulting Group ay naglalakihan. Ang labi pa lang ay tila mas malaki na sa buong kalye nila. Bawat taong nakakasalubong niya ay mukhang propesyonal at matalino. Pakiramdam niya ay isa siyang basang sisiw na naligaw sa pugad ng mga agila. Miss Tala Morales? Tanong ng babae sa front desk. Inaantay na po kayo ni Sir Alon sa kanyang opisina. 34th floor. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang nasa loob ng elevator. Pagbukas ng pinto sa 34th floor, isang babaeng nakangiti ang sumalubong sa kanya at iginiya siya papaske sa isang malaking opisina na may glass wall kung saan tanaw ang buong syudad. At doon, nakatayo malapit sa bintana, si Alon Soliman, nakasuot ng business suit, mukhang mas makapangyarihan kaysa dati.
Lumingon ito at ngumiti. "Good morning, Tala. I'm glad you came." Ang interview ay hindi tulad ng inaasahan niya. Professional ito. Tinanong siya ni Alon tungkol sa kanyang skills, sa kanyang karanasan, sa kanyang mga kayang gawin. Hindi nito binanggit ni isang beses ang nangyari sa karinderya. Itinrato siya nito hindi bilang isang pobreng kaawa-awa, kundi bilang isang lehitimong aplikante. Sa pagtatapos ng interview, tumayo si Alon. Inilahad nito ang kanyang kamay. "Welcome to Sinag Consulting, Miss Morales. You can start on Monday." Napatitig si Tala sa nakalahad na kamay. Ang parehong kamay na minsan ay may hawak na 1,000 piso para sa kanya. Ngayon, ang kamay na yon ay nag-aalok ng isang bagay na mas mahalaga pa sa pera. Isang bagong simula. Nag-aalangan, dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at tinanggap iyon. Ang pagkakamay nila ay panandalian lang, ngunit para kay Tala, iyon ang opisyal na pagguhit ng isang bagong kabanata. Ang pader na matagal niyang itinayo ay tuluyan ng gumuho. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa 34th floor, pinagmamasdan ni Alon ang pagdating ng Lunes. Ngunit sa araw na ito, hindi ang mga numero sa stock market o ang mga email mula sa kliyente ang laman ng kanyang isip. Ang tinitingnan niya ay ang orasan, 9:00 a.m. Darating kaya siya? Isang bahagi niya ang nagsasabing tama ang kanyang ginawa. Nakita niya ang potensyal sa resume ni Tala at naramdaman niya ang determinasyon sa mga mata nito noong Biyernes. Ngunit may isang bahagi rin siyang nag-aalala. Baka natakot ito. Baka sa huli, manaig pa rin ang pagdududa nito at hindi na ito sumipot. Ang pag-aalalang yon ay bago para kay Alon. Bilang isang CEO, sanay siyang ang mga desisyon niya ay base sa lohika at datos, hindi sa kutob o emosyon. Eksaktong 9:30, tumawag ang kanyang sekretarya. "Sir, Miss Morales is here." Isang hindi maipaliwanag na gumaan ang kanyang pakiramdam. "Let her in, Kathy, and please introduce her to the team. Make sure she feels welcome." "Yes, sir." Sumilip si Alon mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang opisina. Nakita niya si Tala na nakatayo sa gitna ng opisina. Suot ang parehong bestida na isinuot nito nung interview. Kung titingnan, halatang luma na iyon kumpara sa mga suot ng ibang empleyado. Ngunit malinis at disente. Yakap nito ang kanyang bag na para bang iyon ang tanging kakampi niya sa bagong mundong pinasok. May takot sa postura nito, ngunit ang kanyang mukha ay determinado. Pinili ni Alon na huwag munang lumabas. Hinayaan niyang ang team ang sumalubong dito. Ayaw niyang isipin ni Tala na binibigyan niya ito ng espesyal na atensyon. Gusto niyang maramdaman nito na nakuha niya ang trabaho dahil sa kanyang kakayahan, hindi dahil sa awa. Sa sumunod na mga araw, pinanood niya si Tala mula sa malayo. At sa bawat araw na lumilipas, ang desisyon ni Alon na kunin siya ay nagpapatunay na tama. Si Tala ay parang isang makinang matagal na hindi nagamit. Medyo nangangapa sa simula. Ngunit nang masanay, ang galing ay lumabas. Mabilis siyang natuto. Ang mga administrative tasks na dati inaabot ng kalahating araw sa iba ay natatapos niya sa loob lang ng ilang oras. Ang filing system na ilang buwan ng magulo ay naisaayos niya sa loob ng 2 araw. Tahimik lang siyang nagtatrabaho sa kanyang cubicle, ngunit ang resulta ng kanyang gawa ay ramdam sa buong departamento. Minsan, hindi sinasadyang naririnig ni Alon ang usapan ng 2 manager sa pantry. Grabe yung bagong hire ni Sir Alon, no? Si Tala, ang galing. Oo nga, akala ko nung una, baka kailangan lang ng tulong kaya kinuha. Pero she's the real deal, ang sipag at ang talino. Isang pino at hindi niya inaasahang nangiti ang sumilay sa labi ni Alon. Isang gabi, paalis na si Alon nang mapansin niyang may ilaw pa sa cubicle ni Tala. Halos 8:00 na ng gabi. Lumapit siya,
at nakita itong seryosong nakatutok sa computer. Inaayos ang schedule para sa isang mahalagang meeting kinabukasan. Naramdaman siguro nito ang kanyang presensya, kaya bigla itong napatingala, medyo nagulat. "Sir Alon," sabi nito, agad na inayos ang kanyang upo. "Tala," sagot niya. Sinubukang gawing kaswal ang kanyang boses. "Gabi na, hindi ka pa ba uuwi?" "Tinatapos ko lang po ito, sir. Para bukas, handa na lahat." Nakita ni Alon ang pagod sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang dedikasyon. Ang dedikasyong matagal na niyang hinahanap sa isang empleyado. Naglakad siya papunta sa pantry. Nagtimpla siya ng 2 tasa ng kape. Bumalik siya sa cubicle nito at maingat na inilapag ang 1 tasa sa gilid ng mesa ni Tala. "Huwag masyadong magpagod, Miss Morales," sabi niya sa pinaka-professional na boses na kaya niya. "The company appreciates your hard work, but you also need to rest." Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Tala. Tinitigan nito ang tasa ng kape na para bang isa itong alien na bumaba mula sa kalawakan. Bago pa man ito makapagsalita, tumalikod na si Alon. "Good night," sabi niya at nagpatuloy na sa paglakad. Habang nasa elevator, hindi niya mapigilang isipin ang reaksyon nito. Isang simpleng tasa ng kape, ngunit para sa isang taong nasanay sa kalupitan, marahil iyon ay isang bagay na mahirap unawain. Kinabukasan, tinipon ni Alon ang kanyang mga key people para sa isang mahalagang anunsyo. Kasama sa meeting si Tala para kumuha ng minutes. "Good morning, everyone," simula ni Alon. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at pananabik. "I called this meeting because we are on the verge of our biggest project to date. For the past few months, we've been trying to land a contract with one of the fastest-growing conglomerates in the country." Huminto siya sandali. Hinayaang tumaas ang tensyon sa silid. "This contract will not only secure our finances for the next 5 years, but it will also cement our position as the top consulting firm in the industry. Ladies and gentlemen, we are in the final stages of negotiation with the De La Vega Corporation." Isang bulungan ng paghanga at excitement ang umalingaw-ngaw sa conference room. Ang De La Vega Corp ay isang higante, ang makuha sila bilang kliyente ay isang malaking karangalan. Tumingin si Alon kay Tala. Nakita niyang abala ito sa pagsusulat. Ang muka ay seryoso at nakapokus. Tila wala itong naging reaksyon sa pangalang De La Vega. Gumaan ang loob niya. Marahil ay hindi nito kilala ang korporasyon. Pagkatapos ng meeting, ipinag-utos ni Alon sa kanyang sekretarya na i-email ang project brief sa lahat ng kasama sa team. Ito ay naglalaman ng mga detalye ng proyekto, kabilang na ang mga pangalan ng mga key contact persons mula sa De La Vega Corp. Pabalik na si Alon sa kanyang opisina. Masaya sa naging takbo ng pulong nang mapadaan siya sa cubicle ni Tala. Nakita niya itong nakatingin sa kanyang monitor, kung saan nakabukas ang email na kapapadala lang. Ngunit hindi ito gumagalaw. Nakita ni Alon kung paanong unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay nanigas sa ibabaw ng keyboard. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa screen na may halong takot at hindi makapaniwalang pagkasuklam. Ito ay isang reaksyong hindi niya inaasahan. Isang reaksyong mas malalim pa sa simpleng pagkabigla. "Tala?" Mahinang tanong ni Alon. Lumapit siya. "Is everything all right?" Hindi ito lumingon. Hindi ito kumurap. Ang tanging narinig ni Alon ay ang mahinang paggasgas ng upuan nito habang napaatras ito ng bahagya mula sa screen na parabang ang nakasulat doon ay isang halimaw na anumang oras ay aatake. Sa monitor, sa ilalim ng project lead for De La Vega Corp, malinaw na nakasulat ang isang pangalan, Executive Director Silvan De La Vega. Ang pangalang Silvan De La Vega sa screen ng computer ay hindi lang basta mga letra. Para kay Tala, ito ay isang multo. Isang multong dahan-dahang umahon
mula sa pinakailalim ng kanyang mga bangungot at ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan, humihinga at nagbabantang sirain ang lahat. Nanlamig ang buong katawan niya. Ang kaninang maingay na opisina ay biglang naging isang vacuum, walang tunog, walang hangin. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na pagkabog ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib na para bang gusto nitong kumawala at tumakbo. Tala, is everything all right? Ang boses ni Alon ay tila nanggagaling sa malayo. Isang mahinang bulong na pilit na tumatagos sa makapal na pader ng kanyang pagkasindak. Hindi niya magawang lumingon. Kung lilingon siya, makikita nito ang takot sa kanyang mga mata. At kung makita nito ang takot, magsisimula itong magtanong. At hindi niya kayang sagutin ang mga tanong na yon. Naramdaman niyang lumapit si Alon sa kanyang likuran. Ang init ng presensya nito na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad ay ngayoy tila isang apoy na nagbabantang sunugin siya. "Excuse me po, sir," sabi niya. Ang boses ay garalgal at halos hindi niya makilala. Mabilis siyang tumayo, halos mabuwal ang kanyang upuan. "CR lang po ako." Hindi na niya inantay ang sagot nito. Mabilis, halos patakbo. Natinungo niya ang comfort room. Pagpasok, agad niyang nilak ang pinto ng isang cubicle at sumandal doon. Hinahabol ang kanyang hininga. Ang malamig na pader sa kanyang likuran, ang tanging nagpapatunay. Nagising siya na hindi ito isang masamang panaginip. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay isang estranghero. Maputla, nanginginig ang mga labi at may mga matang nagliliyab sa purong takot. At sa refleksyon niya, nakita niya ang isa pang mukha. Ang mukha ni Sylvan, ang nangisi nito. Ang mga matang mapanuri na tila hinuhubaran siya. Ang mga salitang ibinulong nito sa kanyang tainga. "Alam nating pareho kung paano gumagana ang mundo." Napahawak siya sa lababo na susuo ka. Hindi ito pwedeng mangyari. Dito, sa lugar na ito na nagsimula nang maging kanlungan niya, sa kumpanyang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Isang biro. Isang malupit na biro ng tadhana. Tila sinasabi sa kanya ng mundo na wala siyang karapatang maging masaya, na habang buhay siyang tatakbuhan ang multo ng kanyang kahapon. Pagkatapos ng ilang minuto, nang medyo kumalma na ang kanyang paghinga, bumalik siya sa kanyang cubicle. Ang kanyang desisyon ay buo na. Wala siyang pagpipilian. Umupo siya, binuksan ang isang blankong dokumento at nagsimulang mag-type. "Dear Mr. Soliman, please accept this letter as formal notification that I am resigning from my position as Administrative Officer at Sinag Consulting Group. My resignation will be effective immediately." Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa ibabaw ng keyboard. Bawat letra ay tila mas mabigat pa sa 1 toneladang bakal. Ang pag-asang itinayo niya sa loob ng halos 1 linggo. Ang pangarap ng isang stabilidad para kay Liwayway, ang bagong respeto sa sarili na nagsisimula ng tumubo. Lahat ng yon ay kailangan niyang isuko. Dahil ang kaharapin si Sylvan de la Vega, araw-araw ay isang impyernong hindi niya kayang pasukin muli. "Thank you for the opportunity you have given me. Sincerely, Tala Morales." Pinrint niya ang sulat at inilagay sa isang sobre. Ngunit paanawaan niya ito ibibigay? Hindi niya kayang harapin si Alon. Hindi niya kayang ipaliwanag. Anong sasabihin niya? Naaalis siya dahil takot siya sa isang kliyente? Tatawagin siya nitong duwag. O mas malala, iisipin nitong may ginawa siyang masama, kaya siya nagtatago. Buong hapon, nanatili siyang nakayuko sa kanyang mesa, nagpapanggap na abala. Ramdam niya ang mga tingin ni Alon mula sa opisina nito, ngunit hindi niya ito nilingon. Iiwan na lang niya ang sulat sa mesa ng sekretarya nito bago siya umuwi. Iyon ang pinakamadaling paraan. Ang paraan ng isang duwag, 5:30. Oras na para umuwi.
Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang mga gamit. Ang sobre ay nasa loob ng kanyang bag. Hihintay na lang niyang medyo lumuwag ang opisina. Nang halos wala ng tao, tumayo siya at naglakad papunta sa mesa ni Kathy, ang sekretarya ni Alon. Ngunit wala ito roon. Iniwan na lang kaya niya sa ibabaw ng mesa? Habang nag-iisip, bigla siyang nakarinig ng mga yabag sa kanyang likuran. "Aalis ka na!" Ang boses ni Alon. Kalmado, ngunit may bigat. Hindi siya lumingon. Tumango lang siya. "Hindi man lang tayo nakapag-usap buong araw," sabi nito. "Iniiwasan mo ba ako, Tala?" Umiling siya, ngunit alam niyang hindi ito kapanipaniwala. "Hindi po, sir. Marami lang pong trabaho." Naglakad siya ng mabilis papunta sa elevator. Umaasang hahayaan na lang siya nito. Ngunit sumunod ito. Pagdating sa lobby ng gusali, akala niya ay ligtas na siya. Ngunit paglabas niya sa glass door, naramdaman niya ang isang kamay na marahang humawak sa kanyang braso. "Sandali," sabi ni Alon. Ang boses ay hindi nakaswal. Mayroon na itong bahid ng pag-aalala at pagtataka. "May problema ba? Dahil ba sa project? Kung masyadong mabigat, pwede naman nating pag-usapan." Sa wakas, hinarap niya ito. Ang ilaw mula sa poste sa labas ay nagbigay anino sa mukha nito, ngunit kitang-kita niya ang sinseridad sa mga mata nito. At iyon ang mas nagpahirap sa lahat. Hindi siya makapagsalita. Ang mga salitang gusto niyang sabihin ay tila mga tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. Tinitigan siya ni Alon. Ang mga mata ay puno ng pagtatanong. Hinawakan nito ng mas mahigpit ang kanyang braso, hindi para saktan siya, kundi para pigilan siyang tumakbo. "Anong problema, Tala?" tanong nitong muli. Mas mahina na ngayon, mas personal. "Ano ang tinatakbuhan mo?" Ang tanong ni Alon ay tumama kay Tala na parang isang malakas na sampal. "Ano ang tinatakbuhan mo?" Nakatayo sila sa gitna ng abalang sidewalk, nilalampasan ng mga taong nagmamadaling umuwi. Ngunit para sa kanilang dalawa, ang mundo ay huminto. Ang pagkakahawak ni Alon sa kanyang braso ay hindi masakit, pero sapat iyon para iparamdam sa kanya na wala na siyang kawala. Hindi sa pisikal, kundi sa katotohanang kanina pa niya tinatakasan. "Wala po, sir." Nauutal niyang sagot. Pilit na iniiwas ang kanyang mga mata. "Pagod lang po siguro ako." "Pagod?" Malumanay ngunit may diin na sabi ni Alon. "Tala, nakita kita kanina. Nakita ko ang reaksyon mo nang mabasa mo ang email. Hindi iyon reaksyon ng isang taong pagod. Iyon ay reaksyon ng isang taong natatakot." Binitawan nito ang kanyang braso, tila napagtantong baka hindi siya komportable. Ngunit hindi ito umatras. "Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo." "May kinalaman ba ito sa De La Vega Project?" Napapikit si Tala ng mariin. Ang tibok ng kanyang puso ay kumakarera. Ang sabihin ng totoo ay nangangahulugang isugal ang lahat. Ang reputasyon niya, ang trabaho niya, ang tingin sa kanya ni Alon. Pero ang hindi pagsasabi ng totoo ay nangangahulugan namang talikuran ang nag-iisang pagkakataong bumangon muli. Dinala sila ni Alon sa isang maliit at tahimik na coffee shop malapit sa opisina. Umupo sila sa isang sulok, malayo sa ibang mga customer. Ang init ng tasa ng tsa sa kamay ni Tala, ang tanging nagpapainit sa nanlalamig niyang katawan. "Kilala mo ba si Sylvan de la Vega?" Diretso ang tanong ni Alon. Walang paligoy-ligoy. Dahan-dahang tumango si Tala, ang mga matay nakatutok sa ibabaw ng mesa. Hindi niya kayang salubungin ang tingin nito. Siya ang dati kong boss," halos pabulong niyang sabi. Hinintay ni Alon na magpatuloy siya. Ang katahimikan nito ay mas nakakabingi pa kaysa sa sigaw. Ito ay isang katahimikang nagbibigay galang, nag-aantay. "Nang umalis ako sa dati kong kumpanya," nagsimula siyang muli, maingat na pinipili ang bawat salita. Sinigurado niyang mahihirapan akong makahanap muli ng trabaho. Pinili niyang huwag nang idetalye
Ang pinakamasakit na parte, ang panghihipo, ang alok. Ang kahihiyan ay masyadong malaki para bigkasin. Binigyan niya ako ng masamang record. Pinalabas niyang wala akong kakayahan. Kasinungalingan ang lahat ng yon. Habang nagsasalita, unti-unting bumabalik ang galit. Ang galit na matagal na niyang ibinaon kasama ng takot. Kaya nang makita ko ang pangalan niya kanina, natakot ako. Natakot akong baka gawin niya ulit. Na baka sirain niya ulit ang buhay ko. Ngayong nagsisimula pa lang akong buuin ito. Nag-angat siya ng tingin. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Alon. Ang kaninang pagtataka ay napalitan ng pag-igting ng kanyang panga. Ang kanyang mga mata na kanina'y nagtatanong ay ngayoy nagliliyab sa isang emosyong hindi pa nakikita ni Tala mula rito. Galit. Isang malamig at kontroladong galit. Kaya ka magre-resign, sabi ni Alon. It was a statement, not a question. Tumango si Tala at kasabay niyon, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Agad niya itong pinunasan. Ayokong maging problema, sir. Napakalaking kliyente ng De La Vega Corp para sa inyo. Hindi ko hahayaang masira iyon ng dahil lang sa akin. Hindi nagsalita si Alon. Tinitigan lang siya nito. At sa ilalim ng tinging iyon, naramdaman ni Tala na tila binabasa nito ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo ito. Ang katahimikan ay nakakakaba. Aalis na ba ito? Sasabihin bang tama ang desisyon niyang umalis? Ngunit hindi ito umalis. Dinukot nito ang telepono mula sa kanyang bulsa. Sinong kausap mo? Kinakabahang tanong ni Tala. Ang abogado ng kumpanya. Simpleng sagot ni Alon, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Pagkatapos ay itinapat nito ang telepono sa tainga. Habang nakikinig sa kabilang linya, nagsimula siyang magsalita. Mark, it's Alon. I need you to do a background check on a certain Silvan de la Vega. Yes, the one from De La Vega Corp. Look for any past complaints, settlements, anything related to employee misconduct. I want it on my desk by tomorrow morning. It's urgent. Ibinaba nito ang telepono at muling umupo. Sir, anong ginagawa ninyo? Nag-aalalang tanong ni Tala. Makakarating sa kanya yan. Baka lalo lang siyang magalit. Hayaan mo siya. Matigas na sabi ni Alon. This is my company, Tala. At sa kumpanyang ito, pinoprotektahan namin ang aming mga empleyado. Walang kontratang mas mahalaga kaysa sa kaligtasan at dignidad ng mga tao ko. Ang mga salitang yon ay tumago sa puso ni Tala. Walang kontratang mas mahalaga. Sa isang iglap, ang CEO sa kanyang harapan ay hindi lang ang kanyang boss. Ito ay naging isang kakampi. Kinagabihan, habang papauwi na si Alon, tumunog ang kanyang telepono. Isang numerong hindi rehistrado. Sinagot niya ito. Soliman speaking. Alon, my friend. Silvan de la Vega here. Sabi ng masayang boses sa kabilang linya. Napatigil si Alon. Ang bilis kumalat ng balita. I'm calling about our project. Patuloy ni Silvan. Everything's looking good. But I heard you have a new administrative officer. Tala Morales, I believe. Small world, isn't it? She used to work for me. Ang bawat salita ni Silvan ay balot sa pekeng kabaitan. Ngunit ang mensahe sa ilalim nito ay malinaw na malinaw. Isang babala. Yes, she works for me now. Kalmadong sagot ni Alon, kahit na kumukulo na ang dugo niya. Great, great. Tumawa si Silvan. Just a friendly piece of advice though. You might want to double-check her performance. She can be unreliable. Wouldn't want any hitches in our multi-million-dollar project, would we? Ang pagbabanta ay hindi na nakatago. Direkta na. Bago pa man makasagot si Alon, ibinaba na ni Silvan ang tawag. Napahawak si Alon ng mahigpit sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumitaw. Ngayon, sigurado na siya. Ang kwento ni Tala ay totoo. At ang halimaw na tinatakbuhan nito ay hindi lang isang multo ng nakaraan.
Ito ay isang tunay na banta sa kasalukuyan at nakapasok na ito sa teritoryo niya. Kinabukasan, ang bigat ng mga pangyayari ay tila isang madilim na ulap na bumabalot kay Tala. Pumasok siya sa opisina na may dalang-dalawang magkasalungat na damdamin. Isang bagong tuklas na pag-asa dahil sa suporta ni Alon at isang lumang takot na mas lalo pang tumindi dahil sa tawag ni Sylvan. "Huwag kang mag-alala, ako ang bahala," sabi sa kanya ni Alon ng umagang iyon. Ngunit paano siya hindi mag-aalala? Ang pagbahala ni Alon ay maaaring ikasira ng kumpanyang nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Pakiramdam niya ay isa siyang bombang anumang oras ay sasabog at madadamay ang lahat sa paligid niya. Habang abala sa pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang kapitbahay, si Aling Nita, ang lumabas sa screen. "Talaiha," bungad ng nanginginig na boses nito. Si Liwayway, kanina pa umuubo ng sunod-sunod at parang hirap na hirap huminga. Mas mataas din ang lagnat niya kaysa kahapon. Ang sahig sa ilalim ng mga paa ni Tala ay tila gumuho. "Po, papunta na po ako." Hindi na siya nakapagpaalam ng maayos. Kinuha lang niya ang kanyang bag at tumakbo palabas ng opisina. Nanginginig ang buong katawan. Sa kanyang pagmamadali, nabangga niya si Alon na kalalabas lang ng opisina nito. "Tala, anong nangyari?" Nag-aalalang tanong ni Alon. Hinawakan siya sa balikat para alalayan. "Si Liwayway po, sir. Kailangan ko pong umuwi." Di umiiyak niyang sabi. "Saan? Halika na. Ihahatid na kita." Walang pag-aalinlangang sabi ni Alon. Mas mabilis kung may sasakyan. Hindi na nagawang tumanggi ni Tala. Ang pag-aalala para sa anak ay mas matindi kaysa sa anumang hiya o pag-aalinlangan. Ang biyahe papuntang Baryo Amihan ay tila isang karera laban sa oras. Pagdating nila, nadatnan ni Tala si Liwayway na nakahiga sa banig, balot ng kumot at hirap na sa paghinga. Ang bawat pag-ubo nito ay tila pumipiga sa puso niya. "Dadali natin siya sa ospital," desididong sabi ni Alon. Binuhat ni Alon ang nanginginig na katawan ni Liwayway at maingat na inilagay sa backseat ng kanyang kotse. Si Tala ay umupo sa tabi nito, hindi binibitawan ang kamay ng anak. Ang tanging naririnig niya sa loob ng sasakyan ay ang sarili niyang mga dasal at ang hirap na paghinga ni Liwayway. Sa emergency room, ang bawat minuto ay tila isang walang hanggan. Ang mga doktor at nurse ay kumilos ng mabilis. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, isang doktor ang lumapit sa kanila. "Pneumonia po," sabi ng doktor. Ang mukha ay seryoso. "Medyo malala na. Kailangan siyang i-admit para maobserbahan at mabigyan ng tamang gamot sa lalong madaling panahon." "Gawin niyo po ang lahat, Doc," nagmamakaawang sabi ni Tala. "Just prepare the admission forms and the initial deposit," sabi ng doktor bago sila iwan. Initial deposit. Admission. Ang mga salitang yon ay parang mga dagundong ng kulog sa pandinig ni Tala. Tumingin siya sa papel na iniabot ng nurse. Ang halagang nakasulat doon ay katumbas ng 3 buwan niyang sahod. Sahod na hindi pa nga niya natatanggap. Napaupo siya sa isang upuan sa hallway. Ang muka'y nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay bumalik. Mas masakit, mas mabigat kaysa dati. Isa siyang ina, ngunit hindi man lang niya kayang ipagamot ang sarili niyang anak. Isa siyang malaking kabiguan. Naramdaman niyang may umupo sa tabi niya. Si Alon. Hindi ito nagsasalita. Nakaupo lang ito roon, ang presensya ay isang tahimik na karamay. "Kasalanan ko to," bulong ni Tala. Ang boses ay basag. "Dapat mas inalagaan ko siya. Dapat hindi ako nagtrabaho. Dapat hindi mo kasalanan, Tala," mahinang sabi ni Alon. Walang sino mang magulang ang gustong magkasakit ang anak niya. "Pero wala akong pera, Alon," sabi niya. Sa unang pagkakataon ay tinawag niya ito sa pangalan. Ang sir ay biglang nawalan ng kahulugan
sa gitna ng kanilang desperasyon. Wala akong pambayad. Paano na si Liwayway? Hindi sumagot si Alon. Tumayo lang ito at naglakad papunta sa billing section. Pagbalik, may dala na itong mga papel. Ako na ang bahala. Simpleng sabi nito. Ang kailangan mo lang gawin ay bantayan si Liwayway. Huwag mo nang isipin ang bayarin. Hindi. Mabilis niyang tanggi. Ang pride ay muling nabuhay kahit sa gitna ng pagdadalamhati. Hindi ko matatanggap yan. Sobra-sobra na ang naitulong mo. Nakakahiya na. Hindi ito tulong tala, sabi ni Alon, ang boses ay mas matatag ngayon. Ito ay responsibilidad. Empleyado kita. At ang kalusugan ng pamilya ng empleyado ko ay responsibilidad ko rin. Pero, walang pero. Putol nito sa kanya. Hayaan mo na akong gawin to. Please. Ang please na yon, ang salitang yon, na puno ng sinseridad at halos pakiusap. Ang tuluyang nagpabagsak sa natitira pa niyang pagmamatigas. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Tumango na lang siya. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Nang mailipat na si Liwayway sa isang pribadong kwarto, umupo si Tala sa tabi ng kama. Hawak niya ang maliit na kamay ng anak. Pinagmamasdan ng dextrose na nakakabit dito. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Isang unos, katulad ng unos sa loob ng kanyang puso. Lumabas sandali si Alon para bumili ng pagkain. Habang mag-isa, tinitigan ni Tala ang natutulog na mukha ni Liwayway. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking pabigat. Kay Alon, sa kumpanya, sa mundo. Ang lahat ng gulo sa buhay niya. Si Sylvan, ang kahirapan, ang pagkakasakit ni Liwayway, ay tila nag-uugat lahat sa kanya. Marahil, ang pinakamabuting gawin ay umalis na lang. Kapag gumaling si Liwayway, kukunin niya ito at aalis sila. Pupunta sa probinsya, magtatago, para hindi na siya makasakit o makagulo pa ng buhay ng ibang tao, lalo na ang buhay ng taong wala namang ginawa kundi ang tulungan siya. Pumasok ang isang nurse sa kwarto para i-check ang vital signs ni Liwayway. Pagkatapos, may iniabot itong isang papel kay Tala. Ma'am, heto po yung resibo para sa full payment ng hospital bill ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Full payment? Akala ko po initial deposit lang. Binayaran na po lahat ni Sir kanina. Nakangiting sabi ng nurse. Para raw po hindi nyo naiisipin. Ang swerte nyo po sa asawa nyo, ma'am. Napakabait. Hindi na naitama ni Tala ang nurse. Napatitig na lang siya sa resibo. Ang halagang nakasulat doon ay halos ikahimatay niya. Isang halagang marahil ay hindi niya kayang kitain kahit sa 5 taon. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Alon, may dalang 2 paper bag ng pagkain. Nagtama ang kanilang mga mata. Hawak ni Tala ang resibo. Nanginginig. Tinitigan niya si Alon, hindi na para magalit o tumanggi. Ang tinititigan niya ay isang lalaking binuhat ang lahat ng kanyang problema nang walang anumang hinihinging kapalit. At sa sandaling iyon, hindi niya alam kung ano ang mas mabigat. Ang utang na loob na hindi niya kayang bayaran o ang katotohanang nagsisimula na siyang umasa sa kabutihan nito. Ang puting resibo sa kamay ni Tala ay tila mas mabigat pa kaysa sa ginto. Nakatayo si Alon sa may pintuan, hawak ang pagkain at sa pagitan nilang dalawa ay isang katahimikang puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Ang tunog lang ng ulan sa labas at ang mahinang pagbip ng monitor ni Liwayway ang pumupuno sa silid. Inilapag ni Alon ang mga paper bag sa maliit na mesa. Kumain ka muna, Tala. Mula kanina, wala ka pang laman ng tiyan. Hindi gumalaw si Tala. Ang mga mata niya ay nakapako sa resibo. Bakit mo ginawa to, Alon? Tanong niya. Ang boses ay mahina at nanginginig. Hindi na ito tanong ng isang empleyado sa kanyang boss. Ito ay tanong ng isang tao sa kapwa niya tao. Hindi ko to kayang bayaran.
Hindi ko naman hinihiling na bayaran mo. Sagot ni Alon, umupo sa silyang nasa tapat niya. Binuksan nito ang isang lalagyan ng mainit na sabaw at inilapit sa kanya. Pero bakit? Pagpapatuloy niya, ang pagkalito at pasasalamat ay nag-aagawan sa kanyang dibdib. Hindi mo ako kaano-ano. Empleyado mo lang ako. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa amin? Bumuntong hininga si Alon. Tumingin ito sa labas ng bintana, sa mga patak ng ulan na dumadaloy sa salamin. Tila sa isang iglap, nawala ang anyo nitong CEO at napalitan ng isang ordinaryong taong may pasanding kalungkutan. Dahil minsan na rin akong nasa posisyon mo, panimula niya, ang boses ay mas malalim, mas personal. Hindi mayaman ang pamilya ko, Tala. Nagsimula ako sa wala. Ako at si Elisa, ang yumaong asawa ko. Ito ang unang beses na narinig ni Tala na binanggit ni Alon ang pangalan ng asawa nito. Bigla siyang nakaramdam ng koneksyon, isang pintuan papasok sa nakaraan ng lalaking kaharap niya. Noong nagsisimula pa lang kami, pareho kaming nangangarap. Pagpapatuloy ni Alon, ang mga mata ay nasa malayo, tila nanonood ng isang pelikulang siya lang ang nakakakita. Nagtrabaho ako bilang service crew sa umaga at nag-aaral sa gabi. Siya naman, tumatanggap ng mga tahiin. May mga araw na asin at kanin lang ang kinakain namin, pero masaya kami dahil magkasama kami. Nang magbuntis siya, doon ko sinumpaan ang sarili ko na ibibigay ko sa kanya ang lahat. Nagsumikap ako, kumuha ng kung ano-anong sideline. Ngunit ang buhay, minsan, may sariling plano. Huminto si Alon. Lumunok. Kitang-kita ni Tala ang pagpipigil nito ng emosyon. Naging komplikado ang panganganak niya. Nagkaroon ng impeksyon. Sabi ng doktor, kailangan siyang maoperahan agad sa isang mas magandang ospital. Pero ang kailangan naming pera, katulad ng halagang binayaran ko kanina, wala kami noon. Ang bawat salita ni Alon ay tila isang patak ng asido na tumutulo sa puso ni Tala. Nagsimula niyang maintindihan. Nangutang ako sa lahat ng kakilala ko. Nagbenta ako ng kung anong pwedeng ibenta. Pero huli na ang lahat. Nang makuha ko ang pera, wala na siya. Isang luhang hindi na napigilan ni Alon ang pumatak sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan, ngunit huli na. Nakita na ito ni Tala. Nakita niya ang lalaki sa likod ng CEO, isang biyudong hanggang ngayon ay daladala ang sakit at pagsisisi. Ang pinakamasakit sa lahat, bulong ni Alon, ay ang isiping baka kung may pera lang ako noon, kasama ko pa siya ngayon, na baka ang katumbas ng buhay ng asawa ko ay isang halaga lang sa papel. Tumingin ito ng diretso kay Tala, at sa mga mata nito, nakita ni Tala ang sarili niyang takot, ang sarili niyang desperasyon. Kaya nang makita kita sa karinderya, Tala, nang makita ko ang pagmamahal mo kay Liwayway, nakita ko ang sarili ko, nakita ko si Elisa, at sinabi ko sa sarili ko, hinding-hindi ko hahayaang may isa pang inang maramdaman ang naramdaman ko. Ang pakiramdam na wala kang magawa dahil lang sa pera. May isang taong tumulong sa akin noon, dagdag niya. Isang matandang negosyante, si Mang Lino. Nakita niya ang potensyal ko. Hindi niya ako binigyan ng pera. Ang sabi niya, ang pera, nauubos. Pero ang pagkakataon at kaalaman, iho, yan ang tunay na yaman. Pinag-aral niya ako. Siya ang naging mentor ko. Bago siya mamatay, sinabi niya sa akin, Alon, huwag mong bayaran ang utang mo sa akin. Ang gusto kong gawin mo ay ipasa mo sa iba ang tulong na natanggap mo. Ganyan dapat gumagana ang kabutihan. Hindi ito binabalik, kundi ipinapasa. Sa wakas, naintindihan na ni Tala ang lahat. Ang kabaitan ni Alon ay hindi awa. Ito ay isang misyon, isang pangakong binitiwan niya sa kanyang nakaraan, sa kanyang asawa, at sa taong tumulong sa kanya. Ang pader sa puso ni Tala, na kanina'y gumuho lang, ay ngayon ay tuluyan ng nadurog at naging abo.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hinayaan niyang makita ng ibang tao ang kanyang kahinaan. Umiyak siya, hindi dahil sa takot o kahihiyan, kundi dahil sa labis na pasasalamat at pag-unawa. Umiyak siya para sa sarili niya, para kay Liwayway, at para sa lalaking nasa harapan niya na buong tapang na ibinahagi ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay. Salamat, Alon, sabi niya, sa gitna ng kanyang mga hikbi. Salamat. Sakto namang tumunog ang telepono ni Alon. Kinuha niya ito. Medyo nagulat nang makita kung sino ang tumatawag sa ganoong oras. Ang sekretarya niya. Yes, Kathy. It's late. Is there a problem? Nakinig si Alon sa kabilang linya. Biglang nagbago ang kanyang anyo. Ang kaninang kalungkutan ay napalitan ng pag-igting. What? Are you sure? Sabi niya. Ang boses ay seryoso na. Okay. I'll handle it. Thank you for letting me know. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya kay Tala. Ang mukha ay isang maskara ng profesionalismo, ngunit ang mga mata ay hindi maitago ang bigat ng balitang natanggap. Ano yon? Tanong ni Tala. Si Silvan de la Vega. Sagot ni Alon, ang bawat salita ay tila may bigat. Nakarating na sa kanya ang pag-imbestiga natin. Tumawag siya kay Kathy. Nag-request siya ng isang urgent and final meeting bukas ng umaga. Huminto si Alon sandali at ang sumunod niyang sinabi ang nagpatigil sa paghinga ni Tala. May kondisyon siya. Dalawa lang daw ang pagpipilian. Either you're fired or the contract is cancelled. Ang mga salita ni Alon ay bumagsak na parang isang hatol sa loob ng tahimik na silid ng ospital. Either you're fired or the contract is cancelled. Ang unang reaksyon ni Tala ay ang pamilyar na malamig na takot na gumapang sa kanyang likuran. Ito na yon. Ang kinatatakutan niya. Idinadamay na niya ang buong kumpanya. Ang sagot ay dapat simple lang. Kailangan niyang umalis. Iyon ang tamang gawin para iligtas ang Sinag Consulting. Iyon ang gagawin ng dating Tala. Ngunit ang babaeng nakaupo ngayon sa harap ni Alon ay hindi na ang dating Tala. Nabasang sisiw na tumakbo mula sa opisina ni Silvan, 3 taon na ang nakalipas. Ang babaeng ito ay nakarinig ng kwento ng pagkawala at pagsisisi. Ang babaeng ito ay nakakita ng kabutihang hindi humihingi ng kapalit. Ang babaeng ito ay nakaramdam ng suporta sa unang pagkakataon. Tumingin siya kay Alon. Nakita niya sa mga mata nito hindi ang pag-aalala para sa kontrata, kundi ang pag-aalala para sa kanya. At sa sandaling iyon, isang apoy ang biglang nag-alab sa loob niya. Tinupok ang natitira pang takot. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga kamay na kanina'y nanginginig ay huminahon. May pangatlong pagpipilian, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi nabasag, kundi buo at matatag. Nagulat maging siya sa sarili niyang determinasyon. Tumingin si Alon sa kanya, nag-aantay. Pupunta ako sa meeting na yan, pagpapatuloy ni Tala. Hindi na ako tatakbo. Hindi na ako magtatago. Haharapin ko siya. Nakita ni Tala ang bahagyang pagkagulat sa mukha ni Alon na agad napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Paghanga. Sigurado ka? Tanong ni Alon. Tinitiyak na hindi lang ito bugso ng damdamin. Hindi mo kailangang gawin to, Tala. Kaya kong ayusin to. Hindi. Umiling si Tala. Sa pagkakataong ito, may ngiti ng sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting mapait ngunit matapang. 3 taon ko itong tinakbuhan, Alon. 3 taon kong hinayaan na ang multo niya ang magdikta sa buhay ko. Dahil sa kanya, nawalan ako ng tiwala sa sarili ko, sa ibang tao. Dahil sa kanya, muntik ko nang tanggihan ang tulong mo. Tumingin siya sa natutulog na si Liwayway. Gusto kong lumaki ang anak ko na nakikita akong lumalaban. Hindi isang ina na nagtatago sa dilim. Panahon na para harapin ko to. Hindi para sa kumpanya o para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Isang tango. Iyon lang ang isinagot ni Alon.
Isang tahimik na tango ng pag-unawa at buong pusong suporta. Kung ganoon, haharapin natin siya, magkasama. Kinabukasan, ang conference room ng Sinag Consulting ay tila isang arena. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Naroon na ang legal team ni Alon at ilang piling board members na pinagkakatiwalaan niya. Si Tala, na nakasuot ng blusang ipinahiram sa kanya ng sekretarya ni Alon, ay nakaupo sa tabi nito. Hindi bilang isang simpleng administrative officer, kundi bilang sentro ng laban na magaganap. Bago pumasok si Sylvan, lumingon si Alon sa kanya. "Kaya mo to." Bulong nito. Iyon lang, ngunit sapat na yon. Eksaktong 10:00, bumukas ang pinto. Pumasok si Sylvan de la Vega, kasama ang kanyang abogado. Dala niya ang isang aura ng kayabangan at kapangyarihan. Ang ngisi sa kanyang labi ay nagpapakita na para sa kanya. Tapos na ang laban bago pa man magsimula. Naglakad siya papunta sa dulo ng mesa. At doon, nakita niya si Tala. Nawala ang nangisi de kanbi akangisi ni Sylvan sa isang iglap. Ang pagkukunwaring kabaitan ay napalitan ng hindi maitagong pagkainis at pagkasuklam. Malinaw na hindi niya inaasahang makita si Tala sa pulong na ito. Ang inaasahan niya ay isang balita na tinanggal na ito sa trabaho. "Soliman," sabi ni Sylvan. Ang boses ay malamig. "I thought we were having a private meeting. What is she doing here?" "Miss Morales is an employee of my company," kalmadong sagot ni Alon. "And this meeting is about her. Therefore, she has every right to be here." Umupo si Sylvan, ang kanyang mga matay matalim na nakatitig kay Tala. "Kung ganoon, simulan na natin para mabilis matapos. The choice is simple, Alon. Her job or our multi-million-dollar partnership. I'm sure your board members would agree on the logical business decision." Ang mga board members ay hindi umimik, ngunit ang kanilang pagkabalisa ay ramdam sa silid. Dito na nagsalita si Tala. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. "Mr. de la Vega," panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado. Isang bagay na ikinagulat maging ni Sylvan. "Bago po ninyo pag-usapan ang kontrata, sa tingin ko po ay mas mahalagang pag-usapan muna natin ang corporate ethics ng De La Vega Corporation." Isang ugat ang umumbok sa noo ni Sylvan. "What nonsense are you talking about?" Hindi natinag si Tala. "Halimbawa po, ang policy ninyo sa employee promotion. Mayroon po ba kayong clause doon tungkol sa mga hindi kanais-nais na kapalit para sa isang promotion?" Nanigas si Sylvan. Ang abogado nito ay nagsimulang bumulong sa kanyang tabi. "Or perhaps," nagpatuloy si Tala, ang boses ay unti-unting tumataas, nagkakaroon ng lakas mula sa bawat salitang binibitawan niya. "We should talk about your policy on blacklisting former employees who refuse your indecent proposals. I'm sure the media and the Department of Labor would be very interested to know about that." "This is ridiculous! Slander! You have no proof!" Sigaw ni Sylvan, tuluyan nang nawala ang kanyang composure. Doon na inilabas ni Tala ang kanyang telepono. Binuksan niya ang isang folder na matagal na niyang itinatago. Mga lumang email, mga screenshot ng mga text message, mga patunay na matagal na niyang ibinaon dahil sa takot. Inilapit niya ang telepono sa gitna ng mesa para makita ng lahat. "Wala po akong pruweba ng panghihipo ninyo dahil salita ko lang po iyon laban sa salita ninyo," sabi ni Tala. Tinitingnan si Sylvan ng diretso sa mga mata. Wala nang bahid ang takot. "Pero may pruweba po ako ng inyong pananakot at pagbabanta matapos kong tanggihan ang inyong alok. At meron din po akong listahan ng 2 pang babaeng umalis sa kumpanya ninyo sa parehong dahilan." Ang conference room ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Ang mukha ni Sylvan de la Vega ay namutla. Ang maskara ng makapangyarihang negosyante ay tuluyan ng nalaglag. At ang nakalantad ngayon ay isang duwag na predator na nahuli sa kanyang sariling bitag. Tumingin si Tala kay Alon. Pagkatapos ay sa mga board members.
Hindi po ako tatakbo, pero hindi rin po ako magiging dahilan para masira ang kumpanyang ito. Ano man po ang maging desisyon ninyo, tatanggapin ko. Pagkasabi noon, tumayo siya. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang ulo ay taas noo. Ang laban ay tapos na. Ibinigay na niya ang lahat. Ngayon, nasa kamay na ng iba ang kahahantungan. Ang katahimikan sa loob ng conference room ay tila isang malakas na puwersang pumipigil sa lahat na huminga. Ang mga ebidensyang ipinakita ni Tala sa kanyang telepono ay nakabukas pa rin sa gitna ng mesa. Isang digital na mantsa sa malinis na reputasyon na pilit na itinatayo ni Silvan de la Vega. Si Silvan, na kanina'y parang isang haring handang magparusa, ay ngayon isang akusadong walang maapuhap na depensa. Ang kanyang abogado ay bumubulong sa kanya, ngunit tila wala na siyang naririnig. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mapanuring tingin ng mga board members ni Alon at higit sa lahat, ang mga matang hindi na natatakot ni Tala. Dito na tumayo si Alon. Hindi siya tumingin kay Silvan. Ang kanyang atensyon ay nasa kanyang mga board members, mga taong kasama niyang bumuo ng Sinag Consulting. Gentlemen, panimula ni Alon, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matitinag. For the past 5 years, we have built this company on a foundation of 2 things: excellence and integrity. We deliver excellent results to our clients, and we do it with unwavering integrity. Naglakad siya papunta sa tabi ni Tala, isang simpleng kilos na nagsasabing magkasama sila sa labang ito. Today, we are faced with a choice. A multi-million-dollar contract is on this table. It's a contract that could secure our future, but the price of this contract. Huminto siya at sa wakas ay tumingin ng diretso kay Silvan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Is our integrity. The price is to turn a blind eye to abuse, to injustice. The price is to sacrifice one of our own for the sake of profit. Muli siyang humarap sa kanyang board. I, for one, am not willing to pay that price. Sinag Consulting was not built to be a partner to men like him. Our name, Sinag, means a ray of light, and there is no light in this kind of darkness. Therefore, pagtatapos ni Alon, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. We are officially withdrawing our proposal to the De La Vega Corporation. This meeting is over, Mr. De La Vega. You and your counsel can see yourselves out. Walang sino man ang kumontra. Maging ang pinaka-practical na board member ay tumango bilang pagsang-ayon. Ang katapangan ni Tala at ang paninindigan ni Alon ay mas nakakahawa kaysa sa anumang takot sa pagkalugi. Tuluyang napuno ng galit ang mukha ni Silvan. Tumayo siya ng padabog. Itinuro si Alon. You'll regret this, Soliman. I'll make sure you never land another major client again. Try me. Simpleng sagot ni Alon, hindi na tinag. Parang isang asong ulol na napahiya. Mabilis na lumabas ng silid si Silvan. Kasunod ang kanyang abogadong hindi na halos makatingin sa kanila. Nang magsara ang pinto, isang kolektibong buntong hininga ang pinakawalan ng lahat. Tapos na. Isa-isang lumapit ang mga board members kay Tala. We're proud of you, Hija, sabi ng isa. You did the right thing, sabi naman ng isa pa. Ang kaninang takot at pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha ay napalitan ng respeto. Nang silang dalawa na lang ni Alon ang natira sa conference room, doon na bumigay ang lakas na ipinon ni Tala. Napaupo siya, nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyong ngayon lang niya pinakawalan. Umupo si Alon sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang siya nitong damhin ang sandali. Natalo ang kumpanya dahil sa akin. Bulong ni Tala. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay nagsisimulang pumalit sa kanyang katapangan. Hindi, Tala. Umiling si Alon. Nanalo tayo ngayon. We won back our soul. At ikaw ang nagpanalo sa atin.
Tumingin si Tala sa kanya. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Salamat, Alon. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. You already did. Nakangiting sabi ni Alon. You reminded us what we stand for. That's more valuable than any contract. Sa mga sumunod na linggo, ang balita tungkol sa pag-atras ng Sinag Consulting sa kontrata sa De La Vega ay kumalat sa mundo ng korporasyon. Marami ang nag-isip na nabaliw na si Alon Soliman, ngunit may mga nakarinig din ng tunay na dahilan. Isang hapon, habang abala si Alon sa pag-aaral ng mga financial reports para paghandaan ang posibleng pagkalugi, tumunog ang kanyang telepono. Isang kliyente na kasama rin pala sa meeting na yon na kumakatawan sa isa pang malaking korporasyon. Alon, sabi ng lalaki sa kabilang linya. I was there. I saw what happened. I saw what your employee did and I saw what you did. Mr. Tan, I can explain? No need to explain, putol nito. I'm calling because I was thoroughly impressed. It's rare to see a company that values its principles over profit. My company? We want to work with people like you. Napatigil si Alon. We have a project. Pagpapatuloy ni Mr. Tan. It's bigger than the De La Vega deal. I'm sending my team over tomorrow to discuss it. If your principles are that strong, I'm confident your work ethic is too. Pagkababa ng telepono, napasandal si Alon sa kanyang upuan, hindi makapaniwala. Tumingin siya sa labas ng kanyang opisina. Nakita niya si Tala na seryosong nagtatrabaho sa kanyang mesa. Ang mukha ay mas panatag na ngayon, mas may liwanag. Hindi lang pala sila nanalo ng kaluluwa. Sila ay nanalo ng isang bagay na mas malaki pa. Ang bituin na matagal nang natatakpan ng mga ulap ay sa wakas, nagsimula ng magliwanag. At ang sinag nito ay nagbigay liwanag, hindi lang sa kanyang sariling buhay, kundi pati na rin sa daan ng kumpanyang naniwala sa kanya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tag-ulan ay napalitan na ng mainit na sikat ng araw. At kasabay nito, isang bagong panahon din ang dumating sa buhay ni Tala. Ang dating masikip at madilim na kwarto sa Barrio Amihan ay napalitan na ng isang maliit ngunit maaliwalas na apartment sa isang lugar na mas malapit sa opisina. Tuwing umaga, hindi na ang tunog ng pag-ubo ni Liwayway ang gumigising sa kanya, kundi ang masayang tawanan nito habang naghahanda sila para pumasok sa trabaho at sa daycare. Sa Sinag Consulting, si Tala ay hindi na lang isang baguhan dahil sa kanyang husay at dedikasyon at sa tiwalang ibinigay sa kanya ni Alon na promote siya bilang executive assistant. Hindi na lang mga papel at schedule ang hawak niya, kundi pati na rin ang maliliit na proyekto. Masaya siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang may halaga siya, hindi lang bilang isang ina, kundi bilang isang professional. Isang Sabado ng hapon, habang namimili sa grocery, abala si Tala sa pagpili ng mga prutas. Tinuruan siya ni Liwayway kung paano pumili ng matamis na mangga. Dapat po amoy araw, inay. Masayang sabi ng bata. Inilalapit ang isang mangga sa kanyang ilong. Natawa si Tala. Amoy araw? Saan mo naman nakuha iyan? Sabi po ni Tito Alon. Napangiti si Tala. Sa mga nagdaang buwan, si Alon ay naging isang pamilyar at importanteng bahagi ng kanilang buhay. Mula sa pagiging boss, naging kaibigan ito. At para kay Liwayway, isang paboritong tito na laging may dalang pasalubong na libro o laruan. Madalas silang lumabas para kumain pagkatapos ng trabaho, hindi na sa mamahaling restaurant, kundi sa mga simpleng lugar tulad ng kusina ni inay kung saan masayang-masaya si Liwayway sa paborito nitong sinigang. Habang papunta na sila sa cashier, napansin ni Tala ang isang batang ina sa kabilang aisle. Mukha itong mas bata pa sa kanya at halatang problemado. Paulit-ulit nitong tinitingnan ang laman ng kanyang basket. Isang lata ng gatas, bigas, at ilang pirasong itlog. At pagkatapos ay ang laman ng kanyang pitaka. May kung anong kirot na naramdaman si Tala.
Isang pamilyar na kirot. Nakita niya kung paanong malungkot na ibinalik ng babae ang isang pakete ng biskwit sa estante. Malinaw na kulang ang pera nito. Ang dating tala ay marahil maglalakad lang palayo. Iniisip na kanya-kanyang problema lang yan. Ngunit ang tala ngayon ay iba na. Naalala niya ang sarili niya na naghahati sa isang platong ulam kasama si Liwayway. Naalala niya ang pakiramdam ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa. At naalala niya ang isang lalaking nag-alok ng tulong, hindi sa paraang alam niya, kundi sa paraang kailangan niya. Anak, sandali lang dito ha, may kakausapin lang si inay, sabi niya kay Liwayway. Dahan-dahan siyang lumapit sa babae. Miss, pasensya na sa abala, magalang niyang sabi. Lumingon ang babae, ang mga mata ay gulat at medyo may pag-iingat. Ngumiti si Tala. Isang ngiting totoo at walang halong pagmamataas. Nakita ko kasing paborito rin ng anak ko yung biskwit na yan. Sayang naman kung ibabalik mo. Hayaan mong ako na ang magbayad. Agad na umiling ang babae. Ang mukha ay namula sa hiya. Naku, wag na po. Nakakahiya. Okay lang po. Ang reaksyong yon, pamilyar din. Ito ang eksaktong reaksyon niya kay Alon noon. Hindi kumuha ng pera si Tala. Sa halip nagsalita siyang muli, mas mahina ang boses. Alam ko yung pakiramdam na yan. Yung pakiramdam na ayaw mong magmukhang kaawa-awa. Pero maniwala ka, hindi kita kinakaawaan. Nakikita ko lang ang sarili ko sa iyo noon. Nag-iba ang ekspresyon ng babae. Mula sa hiya, napalitan ito ng pagtataka. Halika, sabi ni Tala. Kinuha ang basket ng babae. Sabay na tayong magbayad at pagkatapos, kung okay lang sa'yo, gusto kitang ilibre ng merienda. Kwentuhan tayo. Sa cashier, binayaran ni Tala ang mga pinamili ng babae, kasama na ang biskwit. Pagkatapos, dinala niya ito sa isang maliit na food court sa loob ng grocery. Habang kumakain sila ng siopao, nagkwento ang babae. Nag-iisa rin siyang ina. Natanggal sa trabaho. Naghahanap ng kahit anong raket para sa kanyang anak. Ang bawat salita nito ay isang dialogo mula sa nakaraan ni Tala. Sa halip na bigyan ito ng pera, dinukot ni Tala ang kanyang wallet. Ngunit hindi pera ang kinuha niya, kundi ang kanyang business card. Ang parehong uri ng card na minsan ay nagpabago sa kanyang buhay. Hindi kita kayang bigyan ng malaking pera, sabi ni Tala. Iniabot ang card. Pero ang kumpanyang pinagtatrabahuan ko, naghahanap kami ng mga encoders. Part-time. Pwedeng gawin kahit nasa bahay. Subukan mong mag-email sa HR namin. Sabihin mo, ni-refer kita. Nanginginig na kinuha ng babae ang card. Tinitigan nito ang pangalan ni Tala. Tala Morales, Executive Assistant, Sinag Consulting Group. Nang mag-angat ito ng tingin, may mga luha na sa kanyang mga mata. Salamat po. Salamat po ng marami, sabi nito. Hindi ko po alam kung paano kayo mababayaran. Ngumiti si Tala. At sa pagkakataong yon, binigkas niya ang mga salitang minsan ay sinabi rin sa kanya. Mga salitang nagmula pa kay Mang Lino. Huwag mo akong bayaran, sabi niya. Ang gawin mo, kapag nakaangat-angat ka na at may nakita kang taong nangangailangan ng tulong, ipasa mo. Ipasa mo lang ang kabutihan. Sa di kalayuan, isang lalaki ang nakatayo malapit sa isang bookstore, may hawak na paper bag na puno ng mga librong pambata. Kanina pa siya roon. Napanood niya ang lahat. Napanood niya ang pag-aalangan ni Tala, ang paglapit nito sa babae, ang pag-uusap nila, at ang pag-abot ng business card. At habang pinagmamasdan niya si Tala na nakangiting nagpapaalam sa babae, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Elon. Isang ngiting puno ng paghanga, pagmamalaki, at isang damdaming mas malalim pa roon. Hindi niya kailangang marinig ang usapan. Nakita niya ang lahat sa kilos ni Tala. Ang cycle ng kabutihan na minsan ay nagsimula kay Mang Lino na ipinasa sa kanya at ngayoy buong puso namang ipinapasa ni Tala sa iba.
Naglakad si Alon papalapit sa kanila. Tamang-tama lang nang paalis na ang babae. "Inay! Tito Alon!" Masayang sigaw ni Liwayway nang makita siya. Lumingon si Tala, medyo nagulat. "Alon, anong ginagawa mo dito?" "Namimili rin." Simpleng sagot niya, itinaas ang paper bag. Mukhang may namiss akong magandang eksena. Namula si Tala. Alam na alam kung ano ang tinutukoy nito. "Po, wala yun." Tinitigan siya ni Alon. Ang mga mata ay kumikinang. "Hindi. Malaking bagay yun, Tala. Napakalaking bagay." At habang naglalakad sila palabas ng grocery, si Liwayway ay masayang tumatakbo sa pagitan nilang dalawa. Hawak ang kanilang mga kamay. At sa sandaling iyon, hindi na sila mukhang boss at empleyado o dalawang magkaibigan lang. Mukha silang isang bagay na mas buo. Mukha silang isang pamilya. Isang maaraw na linggo ng umaga, ang hangin ay sariwa at ang langit ay bughaw na bughaw. Sa isang malawak at luntiang parke sa labas ng syudad, isang picnic blanket ang nakalatag sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Sa ibabaw nito ay may mga sandwich, prutas, at isang pitzel ng malamig na juice. Ang masayang tawanan ni Liwayway ay umalingaw-ngaw sa buong paligid habang hinahabol niya ang isang makulay na paru-paro. Ilang metro mula sa kanya, abala naman ang isang batang lalaki, si Marco, ang 8 taong gulang na anak ni Alon, sa pagpapalipad ng kanyang saranggola. Sa ilalim ng puno, tahimik na nakaupo sina Tala at Alon. Pinapanood ang kanilang mga anak. Ang eksena ay payapa, simple at perpekto. Tumingin si Tala kay Alon na nakangiting pinagmamasdan ng kanyang anak na si Marco. Ngayon, hindi na lang CEO ang nakikita niya o isang mabuting kaibigan. Nakikita niya ang isang amang nag-aalaga, nagmamahal, at tulad niya, gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Ang pagkakaroon ng anak ni Alon ay isang bagay na unti-unti niyang nalaman sa kanilang mga kwentuhan. Si Marco ay nasa pangangalaga ng kanyang lola sa probinsya noon, ngunit ngayon, kasama na nila itong muli sa syudad. "Alam mo?" Panimula ni Tala, binasag ang katahimikan. "Kung may magsasabi sa akin 1 taon na ang nakalipas na darating ang araw na ito, tatawanan ko lang siya." Lumingon si Alon sa kanya. Ang ngiti ay nanatili sa kanyang mga labi. "Bakit naman?" "Dahil noon, ang mundo ko ay kasing liit lang ng inuupahan naming kwarto." Sagot ni Tala. Ang mga mata ay nasa malayo, inaalala ang nakaraan. Ang bawat araw ay isang laban para lang makaraos. Ang pangarap ko lang noon ay magkaroon ng sapat na pera para sa pagkain at upa. Hindi ko naisip na posible pala ang ganito, ang kapayapaan. Lahat tayo nagbabago, Tala. Lahat tayo binabago ng buhay, sabi ni Alon. 1 taon na ang nakalipas. Ang mundo ko naman ay kasing laki ng opisina ko. Pero kasing lungkot ng isang abandonadong bahay. Ang buhay ko ay puro trabaho, meeting, at pag-uwi sa isang tahanang walang nag-aantay. Tumingin ito sa kanya, at sa pagkakataong ito, ang tingin ay mas malalim. "Binago mo yon, kayo ni Liwayway. Binigyan niyo ulit ng kulay ang mundo ko." "Inay, Tito Alon, tingnan niyo po." Sigaw ni Liwayway, tumatakbo palapit sa kanila. May hawak siyang isang maliit na kumpol ng mga ligaw na bulaklak. "Ang ganda naman yan, anak," sabi ni Tala. Ngunit sa halip na sa kanya ibigay, lumapit si Liwayway kay Alon at inilagay ang mga bulaklak sa kamay nito. "Para po sa inyo, Tito Alon. Kasi po, lagi niyo pong pinapasaya si Inay." Natigilan si Alon. Tinitigan niya ang mga bulaklak sa kanyang palad. Isang simpleng regalo mula sa isang batang minsan ay natakot din sa kanya. Ang maliit na kilos na yon ay isang simbolo. Isang simbolo ng pagtanggap. Isang simbolo ng isang bagong pamilya. "Salamat, Liway," sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon.
Ginulo niya ang buhok ng bata bago ito muling tumakbo para makipaglaro kay Marco. Naiwan silang muling tahimik, ngunit ang katahimikan ngayon ay iba. Mayroon itong bigat, isang masayang bigat ng mga damdaming hindi pa nasasabi. Alon, sabi ni Tala, nilakasan ang kanyang loob. Salamat sa lahat, sa pagkakataon, sa tiwala, sa pagligtas mo sa amin ni Liwayway. Umiling si Alon. Huwag mong sabihin yan. Tumingin siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Hindi ko kayo iniligtas, Tala. Ang totoo, kayo ang nagligtas sa akin. Iniligtas niyo ako sa kalungkutan. Tinuruan niyo akong muling tumawa, muling maging isang ama, muling magkaroon ng pag-asa. Dahan-dahan, inilahad ni Alon ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Tala na nakapatong sa ibabaw ng kumot. Ang kanyang hawak ay mainit at banayad. Hindi ito ang hawak ng isang amo o ng isang kaibigan lang. Ito ay isang hawak na nagsasabing, nandito ako. Ang kwento natin ay hindi nagsimula sa isang karinderya, Tala. Bulong niya. Hindi ito kwento ng isang mayaman na tumulong sa isang mahirap. Ang kwento natin ay kwento ng dalawang taong parehong sugatan na hindi sinasadyang natagpuan ang lunas sa isa't isa. Tala, sabi niya, at sa pagbigkas niya ng pangalan nito, narinig ni Tala ang lahat. Ang paggalang, ang paghanga, at ang pagmamahal na matagal na nilang hindi pinapangalanan. Hindi ko maipapangako ang isang perpektong buhay, pero maipapangako ko na sa bawat bagong araw. Pipiliin kong maging dahilan ng mga ngiti mo, hindi ng mga luha mo. Hayaan mo sana akong maging bahagi ng mundo ninyo ni Liwayway, hindi lang bilang isang kaibigan, kundi bilang isang kasama sa buhay. Walang salitang lumabas sa bibig ni Tala. Ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong kaligayahan. Tumango siya, isang simpleng tango na naglalaman ng lahat ng kanyang oo. Hinawakan ni Alon ang kanyang mukha at marahang pinunasan ang kanyang mga luha. Sa ilalim ng puno ng akasya, habang ang kanilang mga anak ay masayang naglalaro sa di kalayuan, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na hindi mapusok, kundi puno ng pangako, pag-unawa at pasasalamat. Isang halik na nagsasara sa kabanata ng kanilang mga kalungkutan. Hindi ito ang wakas ng kanilang kwento. Sa katunayan, ito pa lang ang tunay na simula. Ang simula ng isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng pagkakataon, kabutihan, at isang pag-ibig na ipinasa mula sa isang puso patungo sa isa pa. Ayan na nga po, mga minamahal naming tagapakinig. Ang kwento ni na Alon at Tala, isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pagtulong ay hindi pagbibigay ng limos, kundi pagbibigay ng pagkakataon. Ang aral ng kwento ay malinaw. Ang kabutihan ay parang isang sinag ng liwanag. Kapag ipinasa mo ito, hindi ito nababawasan. Bagkus, ito'y lalo pang lumiliwanag at nagbibigay ilaw sa mas maraming madilim na landas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ito. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Tala at Alon? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,